Lubog din po sa baha ang ilang lugar sa lalawigan ng Albay. At makibalita tayo kay Isay Reyes. Isay? Isay? Marie, dahil sa malakas na ulan kagabi, nagkaroon ng lahar flow sa river system sa bahagi ng Maipon sa Ginubatan. Alas 11 na raw ng gabi na i-report sa tanggapan ng APSEMO o Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ayon kay Cedric Saep, department head nito, bunsod daw ito ng malakas na ulan na naranasan kagabi. Nakapagsala ng 110 millimeters na rainfall kagabi mula nang nag-uulan. Cumulative na ito ng ilang oras. Ito ay mula pa sa mga sand deposits na nasa slope ng Bulkang Mayon. Maaring ang lahar na nag-flow ay mula pa sa mga deposits nito pang mga nakaraang taon. Ito nga ang pinangangambahan dito, Maris, na kapag nagpatuloy ang masamang panahon ay magkakaroon tayo ng pag-agos ng lahar. Pero ngayong araw ay hindi man masyadong mainit, sumikat ng araw dito sa Albay. Sa pinakahuling bulletin ng PHIVOLCS, Maris, nakapagtala sila ng 22 volcanic earthquakes at 70 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Maris? Okay, so mas gumanda na yung panahon dyan, Isay? Yes, Maris, mas maganda na yung panahon dito ngayon, kaninang umaga. Bagamat medyo makulimlim ay nagpakita na itong si Haring Araw at ngayon nga habang papunta tayo doon sa lugar kung saan nga nagkaroon ng reported lahar flow ay mataas sikat ng araw, medyo malayo sa sitwasyon dyan sa Maynila ngayon na talagang maraming lugar ang baha. Maris? Oo, isa sa mga pinangangambahan yung lahar flow nga, no? Kasi yan yung iniuulat ng ating mga otoridad na kapag halimbawa tuloy-tuloy, especially yung pag merong pyroclastic flow, tapos sinabayan pa ng malakas na ulan, magre-resulta nga yan sa lahar. Meron bang mga naapektuhan itong sinabi mong yung lahar flow? Itong nasasakop kasi nitong river system dito sa lalawigan ng Albay, itong bayan ng Ginubatan. Yung isang barangay nila dito, yung Maipon, ito yung malapit sa river. Kasi yung lahar na nag-flow Maris kagabi ay dumiretso naman sa river system, bagamat medyo umapaw daw ito dito sa isang kalsada. So, yung evacuation efforts kasi, titignan din natin yan, Maris, kung i-adjust nila o i-extend nila dahil kapag nagpatuloy yung lahar, pagamat wala na o nasa labas ng 6 to 8 kilometer high danger zone, ay may mga residente pa rin na maaaring maapektuhan. Kagabi, nung nagkaroon daw ng lahar flow, agad naman daw pinantayan ito ng Army kaya hindi sila nagpapasok ng mga tao na nais pumunta dun sa lugar na iyon. Pero ngayong daw araw na ito, dahil medyo nag-subside na yung tubig, ay maaari na raw ulit bumalik yung mga tao doon. At kasi sinabi sa atin ng PHIVOLCS, Maris, no, na ang pinakampahan nga dyan, pagkamat maaraw nga yung panahon ngayon, ay kapag umabot ng 60 millimeters na rainfall per hour, yan yung napakadelikado dahil maaari nga itong mag-cause ng malaki at mabigat na lahar flow na kinatatakutan natin dito ngayon. Maris? Pero Isay, lilinawin ko lang, bagamat tumungo dun sa river system yung lahar, hanggang saan yun? Nasa within the 6 to 8 high-risk zone yun, Isay? Nasa labas na siya, Marie, nitong 6 to 8 kilometer risk zone. Nasa labas na siya. At yung level daw ay umabot na kung gumagamit tayo ng sasakyan, no, abot daw ito hanggang sa may pinto ng sasakyan. Kaya yun nga, yung evacuation, yung kailangan talaga maglagay ng contingency dahil lang i-evacuate lang ngayon ay yung mga residents na nasa 6 to 8 kilometers at saka syempre din sa 6. Pero kapag nagkaroon ng lahar, pati yung mga residente na nandun sa low-lying areas na maaaring apektuhan nga kapag dumalo yung lahar sa river system, kailangan din nilang ipa-evacuate. Particular dito, tatlong barangay na nasasakop ng bayan ng Legazpi, yung barangay Pada, at yun namang dalawa pang barangay sa bayan naman ng Ginubatan. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyong ulat, Isay Reyes.